guys, pinakamahirap sa ating mga magulang na magiging accountable sa mga bagay na ginawa ng anak natin. Pero hindi lahat ha. Once ang anak natin may natutunan na mako-question, paano niya nalaman yan? Naturuan ng magulang, especially tayong mga ina. Ganon ang magiging interpretasyon ng ibang tao kung ano man ang nakikita nila sa ating mga anak. Way back sa mga pinagdaanan namin ng anak ko. Yung anak ko by the time, she was only 10 years old. And then, alam naman ng mga tao na kakilala sa amin na yung anak ko ay very outstanding student talaga. Lagi siyang nasa top 2 since siya ay grade 1. So, dumating din sa punto na naging editor-in-chief din siya. May mga bagay na ginawa ang anak ko, like taking an action, a legal action sa mga taong nanakit sa amin, ng insulto sa pagkatao namin, especially na ininsulto ako, pinahiya ako ng taong yon sa harapan ng ibang tao na sa harapan niya. Siya mismo ang nag-initiate or siya mismo nag-encourage sa akin to file a case against them kasi hindi talaga maganda ang mga pinagsasabi. Ang understanding naman ng ibang tao ay tinuruan ko yung anak ko. Paano ko kaya tuturuan ang anak ko sa mga bagay? Kasi actually, lack of knowledge naman talaga ako pagdating sa mga bagay na yun eh. Pero guys, si Eloy Bugris, isang vlogger naman, alam naman natin na talagang popular siya na vlogger at as in ng bubugris-bugris talaga siya. So, nagtaka ako na bakit ganun ang galit niya kay Miss Jam Magno, isang vlogger din, na tungkol dun sa anak. So, I don't really understand fully kung ano yun, pero isa lang doon ang naintindihan ko na galit na galit si Eloy Bugris kasi nga sa ginawa, sa sinabi ng anak, sa nangyari doon sa vlog, sa video na yon. Sa wall ko ang video ni Jam Magno at saka yung anak niya. Ito guys, panoorin nyo. Siya ni Sara. If Sara Duterte gets impeached, babay yun yung idol anak, miriwisi, pikat. Oh, sige na. See? Because she doesn't like that, diba? Ikaw, you know the truth. You understand ba that leaders that are like that shouldn't be in office because look at what kind of support she inspires. She inspires support like that because before, diba, we used to support her. We used to like support her. Exactly, but then when she was struggling, we gave her help. No, Papa, no. So, no. We shouldn't tell the truth about that yet because I don't know how old is her son, but seems like 8 years old, 7. I don't really know. I'm not so sure, no. Pero young. Anyway, wala naman tayong karapatan manghusga sa kay Jam Magno kasi siya naman ang ina, siya nakakaalam kung ano yon. Kaso lang, nagkaroon ako ng confusion din. Kasi, na flashback sa akin ang nangyari sa amin ng anak ko before. Na, hindi ko naman ginusto, pero yung anak kong may gusto, kailangan kong gawin kasi gusto ng anak ko, ipaglaban niya ang karapatan niya eh. So, hindi naman pwede na haharangan ko yon kasi she needs justice, di ba? So, dito naman sa case bakit nakapagsalita nga ang bata? Ganun ba talaga ka-genius? Baka nga masyadong genius ang bata, or maybe her child watch too much video or always on social media, kaya kasi kung sa anak ko naman, ang anak ko syempre autism yun guys, no. Nasasabi din ng anak ko yung
pag may madaanan kami, yung anak ko to na may autism ha, he is 15 years old. He has ASD. Every time madaanan namin ang area or ang lugar, ang kalsada na sira, ang tulay na sira or anumang problema sa kalsada, immediately sasabihin niya, oh no, there's a flood control project. There is a ghost project. Kasi nga, nanonood siya ng balita. At alam niya yung, hindi kasi natin naman maiwasan, no? Kasi, kung baga, may nanonood na balita, lalo na si tito niya, nanonood ng balita, has this very interest of watching the news. So, the same thing din ang anak ko naman na babae before. Talagang, masyado siyang talaga sa news, laging nanonood ng balita. Hindi talaga sila guys na obsessed sila sa panunood ng teleserye or sa balita talaga sila, more interested sila dun. Naiirita na nga ako kasi ang bata-bata pa nila, pero bakit ba parang nandun ang interest nila. So, dito naman sa anak naman ni Miss Jamagno, parang hala, ganun, parang ganun, no? Bakit nasasabi din naman, no? Hello sorry Miss Jamagno nasasabi ko ilang ito naman. Wala na pa question lang ako. Ganun ka genius yung anak mo. Parang ganun kasi nasabi niya yung about doon na unnecessary statement naman talaga ng isang bata ng ganung edad. Anyway, ito yun guys. Pag tayong mga parents, we have a conversation of any of our friends na mawitness ng anak natin, marinig ng anak natin, of course naman, papasok din yan sa isip nila Akala nga natin, naglalaro lang anak natin, pero we have no idea they are also observant. They are also learning kung ano yung nakikita sa atin na magulang. Ganun yon. So, hindi man siguro tinuro ng directly ni Miss Jam sa anak niya, oy, sasabihin mo ito. We don't know. Malay mo kung watching too much on social media, the issue about Sara Duterte, kaya kasi baka nga, ganon. Pero, sana lang ako iniiwas ko talaga kung pwede nga lang kasi nahihiya ako Nahihiya ako talaga na sasabihin ng tao sa akin na tinuturuan mo yung anak mo baka naman ikaw yung di ba ikaw nga sinasabihan mo nga ako na influence, nagbibigay ako ng influence sa anak ko na yun. Kung isipin nga ang anak ko na yun ngayon yung 10 years old before na kinukwento ko sa inyo dito, siya ay 23 years old na. Kung baga, at guys, tingnan, kumuha nga siya ng course ng Masscom kasi doon siya magaling. Magaling siya doon, gumagawa siya ng article, 9 years old, 10 years old, gumagawa na siya ng ganun. So, naranasan nga namin na kinausap nga siya ng isang fiscal and then, Cheng, give me an article, Cheng, ganito, ganyan. As in, nagawa ng anak ko parang 5 pages yata yung mga article na yun na binigay niya kay fiscal So, yun yung talent ng anak ko naman. Pero nami-misunderstood naman ng ibang tao. They thought that I am the one who teaching my daughter to talk that way na hindi naman yung anak ko bastos or walang galang, walang mudo. Pero nakikita nila na very mature talagang anak ko. So, yun. So, nahiya ako kasi syempre na naaakusahan ako na nagtuturo sa anak ko. Pero honestly guys, ako, yung parang hanggat maari, ang gusto ko lamang, i-enjoy ng anak ko ang childhood niya. Especially dito sa anak ko may autism, I just want him to enjoy kung ano man ang ngayon. I don't want him to involve about the pero natatawa kami guys kasi pag look, there's a flood control project. There is a ghost project. Oh my God. A substandard. Diba? So, sana nga tayo din ng mga magulang, we have to be careful din sa mga pinag-uusapan nating mga adults. Hanggat maari, lalo na kung mga bata pa masyado anak natin, hanggat maari, hindi dapat natin pag-usapan ang mga bagay na sa harapan ng mga anak natin. Kasi hindi naman natin tinuro yan sa anak natin, uy, gawin nyo to.
gawin mo to. Ito yung sasabihin mo, pero definitely, they'll learn from us. Sabi nga nila, parents is the best teacher. Di ba?